Hello mga ka-faith, next family and friends, umagang kay ganda po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ano ba ang mga gagawin niyo sa araw na ito? Whatever it is, don't forget, be gentle and kind to everyone. Yan po ang paalala ni Pablo sa kanyang sulat kay Tito. Pero bago niyo po gawin ang inyong mga gagawin sa araw na ito, huwag nating kalimutan na laging unahin ang Diyos. Kaya tara kapatid, samahan niyo po ako, mag-devotion muna tayo. Si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama na, kasama na, si Jesus ang kasama na. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't numaramay. Ang Panginoon, tapat kailan paman. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan. Para bang ang daigdig sa iyo nakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon, tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan. Para bang ang daigdig sa iyo nakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan. Para bang ang daigdig sa iyo nakapasan. Lalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay iligtas.
pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Ang Panginoo'y tapat Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Nais ko pong basahin sa inyo ang mga talata sa Titus chapter 3 verses 1 to 2 na siyang batayan ng ating maikling pagbubulay-bulay sa umagang ito. Ganito po ang sinasabi niya: paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Sabihan mo sila na huwag magsalita ng masama laban kanino man, umiwas sa pakikipag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Amen. Purihin ang Panginoon. Maging mabuting mamamayan at mabuting Kristiyano. Yan po ang tagubili ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapatid na sa pananampalataya na taga-Kreta na pinamumunuan ni Tito. Si Tito o Titus ay sinulatan ni Pablo, isa siyang hintil na nahikayat sa pananampalatayang Kristiyano at naging malapit na kamanggagawa at katuwang ni Pablo sa pamamahayag ng mabuting balita. Sinimulan ni Paul ang simbahan doon at iniwan ito sa pamamahala ni Tito, ang kanyang associate minister. Ang kanyang assignment doon ay ipagpatuloy ang pinasimulan ni Pablo. Ang sabi niya kay Tito sa chapter 1 verse 5, iniiwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin at upang makapagtalaga ka ng matatandang pinuno ng iglesia sa bawat bayan ayon sa inuutos ko sa iyo. Ang mga taga-Kreta ay kilala sa masasamang karakter. Kaya naman ang tagubili ni Pablo ay pumili at magtalaga ng mga pinuno ng simbahan at ituro sa kanila ang wastong asal. Binigyang diin niya ang kanyang liham, sa kanyang liham ang mga karakter na dapat taglayin ng isang namumuno o leader ng simbahan at ang mga karakter ng isang tunay na Kristiyano. Ang halimbawang binanggit niya dito ay always set a good example. Use a clean language so that no one can criticize you. Always be ready to do something helpful at not to say cruel things or argue. And always be gentle and kind to everyone. Warn the troublemakers once or twice. Pag hindi nakinig, iwan mo na. Sabi niya pa, turuan ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapaki-pakinabang. Yan po ang ilan sa mga paalala ni Pablo sa mga taga-Kreta at yan din ang paalala sa atin ng Panginoon. Bilang mga Kristiyano, tayo ngayon ay nabubuhay sa mundong puno ng kasamaan. Sa panahong laganap ang katiwalian at hindi magagandang asal. Ang paggalang sa authority at nakakatanda ay unti-unti nang nawawala. Ang ating mga bata at kabataan ay minumold na ng masamang mundo. Hindi natin napapansin. Yung mga social media, sila na pala yung nagdo-nurture sa ating mga kabataan. At minsan hindi lang bata at kabataan, maging ang mga may gulang ay nai-impluwensya na rin. Nakakalimutan ng mabuti at tama at nako-compromise ang pananampalataya. So ano ang dapat nating gawin? Ang sabi ni Pablo, set a good example. Be a good Christian. And at the same time, a good citizen. Hindi lang tayo dapat sa loob ng simbahan mabuti. Dapat ang ating pagiging Kristiyano ay makita rin saan mang lugar o pagkakataon tayo naroroon. Maging mabuting ehemplo ni Kristo sa komunidad
na ating ginagalawan. Kapatid, meron bang impact sa mga taong nakapaligid sa iyo ang pagiging Kristiyano mo? Yan po ang pagbubulay-bulay na tanong na nais kong iwan sa inyo. Meron bang impact sa iba ang pagiging Kristiyano mo, kapatid? Amen and God bless. Let us pray. Hallelujah, Lord Jesus, kay buti mo aming Panginoon. Salamat po sa panibagong umaga, panibagong kalakasan na ipinagkaloob mo, Panginoon, na siya naming ipaglilingkod sa iyo sa araw na ito. Salamat muli lalo higit sa paalala ng iyong mga salita, Panginoon. Ang dalangin po namin na ang lahat ng ito ay hindi lang po namin napakinggan, pumasok sa aming tenga at lalabas sa kabila. Bagkos, Panginoon, ang mga salitang ito ay patuloy po na mangusap sa amin at makita sa aming mga buhay, makita sa aming mga kilos galaw, maging sa aming mga pag-iisip. Ang dalangin po namin, Panginoon, patuloy mo kaming makitang mga Kristiyanong tunay, Panginoon, na nagpapakita ng mabuting ehemplo. Kristiyano, Panginoon, hindi lang sa nguso, kundi sa puso, Panginoon, at makita ang aming pagiging tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng aming mga gawa, ng aming pakikitungo sa aming mga kapwa. At kung paano, Panginoon, kami nais mo na maging mabuting anak mo, gawin mo din kami, Panginoon, mabuting mamamayan ng sanlibutan ito ng aming pong ginagalawan, Panginoon. Makita ang iyong liwanag sa aming mga buhay. Nawa po magkaroon kami ng mabuting ehemplo sa lahat ng mga taong nakakakita sa amin, Panginoon. Makita po nila yung Kristo na aming pinaniniwalaan. Makita po nila na buhay ang iyong mga salita sa amin. Kung mayroon mang pagkakataon, Panginoon, na nadudungisan po namin ang iyong pangalan, Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami kung mayroong mga times na nakakapagsalita kami, nakakapag-act, Panginoon, nang hindi sang-ayon sa iyong nature, Panginoon, na hindi sang-ayon sa iyong kalooban. Lord, patawarin mo po kami. Ang dalangin po namin sa tuwina, Panginoon, makita sa aming mga buhay ang liwanag ng iyong mukha. At sa lahat ng aming mabubuting gagawin, Panginoon, ikaw lamang po ang mapupurihan. At tulungan mo na ang aming buhay ay magbigay liwanag maging sa mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo. Nawa ang aming faith, Lord, ang aming pananampalataya ay magsilbing ehemplo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Nang ganun din, Panginoon, pakanaisin din po nila, O Diyos, na makilala kanila at tanggapin sa kanilang mga buhay. O Diyos, salamat po sa iyong kabutihan. Gawin mo po kaming mabuting Kristiyano. Gawin mo po kaming mabuting mamamayan ng sanlibutan ito. Sa iyo po ang kapurihan at pasasalamat, Panginoon, sa kagandang umagang pinagkaloob mo. Kasama ng aming mga panalangin, ng mga kapatid kong dumudulog sa iyo, anuman po ito, panalangin ng kagalingan, ng probisyon, ng wisdom, Panginoon, sa bawat desisyon. Ang lahat ng ito ay dinudulog at itinataas po namin sa iyo. Nagtitiwala po kami na patuloy kaming sa aming patuloy na pag-asa at pagtitiwala sa iyo, makakaasa kami, Panginoon, na dininggin mo, Panginoon, ang aming mga panalangin sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. Sa iyo po ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli, mga kapatid, sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito. Nawa po na-bless kayo ng mga salita ng Diyos na ating pinagbulay-bulayan. At kung kayo ay na-bless at gusto nyo ring ma-bless ang iba, share po natin ang video ito at itag ang ating mga friends, ang ating mga kaibigan para marami pang makapakinig ng salita ng Diyos. God bless you po. See you again next Tuesday and every day. Huwag po nating laging kalimutang magpasalamat sa Panginoon pagkagising sa umaga dahil every gising is a blessing. Bye!